Holy Father, Jesus. in the name of the Lord Jesus Christ, Ama, narito muli ka. Pangunahan mo nawa ang bawat isa sa amin. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa kagalingang binigay niyo po sa akin. Lord, thank you, Jesus. Lagi mo akong sinusubaybayan at sa lahat ng aking pangangailangan ay nandiyan ka sa tabi. Ama, maraming salamat sa lahat-lahat. Naramdaman ko ang lahat ng iyong pag-aaruga, pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa gitna ng kahirapan, ng kainitan ng panahon, at naway maging mainit nawa ang aming pagsamba. Maging mainit ang aming damdamin na kayo'y aming itaas ang iyong banal na pangalan, Ama. Ama, bago ang lahat, nais namin pasalamatan ang lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pagpapatawad ng bawat kasalanan na aming nagawa, Ama. Patawarin mo ang lahat, Ama. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Kung anumang nagawa namin, maging sa isip, sa gawa, at sa salita, Ama. Hiningi namin ang kapatawaran sa lahat. Sapagkat sinabi mo, kami po'y humiling at kami pagbibigyan. Hinihiling namin ang kapatawaran. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na siya magpapalakas sa aming pananampalataya ngayon, Ama. Ibuhos niyo po sa amin ang iyong salita sa pamamagitan ng aming mabuting pastor, Ama. Sa mga kapatid namin na naririto, kami po'y nagpapasalamat dumating sila at ngayon po ay napakarami namin ngayon, Ama. Maraming salamat po, Ama. Maraming kaluluwang maligtas. At ganoon din po sa mga kapatid namin na hindi nakarating, Ama. Pinapasalamatan din po namin na naway maalala nila na itong dakilang araw na iyong ibinigay sa amin, na ito'y sa loob lamang ng isang araw, sa loob ng isang linggo ng aming pamumuhay, ay dapat ay nasa iyo. Ama, patawarin mo ang mga kapatid namin na minsan hindi maiiwasan sapagkat ang ilang mga oras ay hindi namin hawak o hindi lahat hawak po. Sapagkat namumuhay kami dito sa lupa. At Ama, kayo lang ang aming pag-asa. Kahit man kami hindi makadalo, anumang kadahilanan, Ama, patawarin niyo kami. Naway maunawaan niyo ang bawat isa. Ama, sa hapong ito, sa umagang ito, na nais namin ang lahat-lahat na naririto, ay buksan niyo po ang kanilang mga puso. Kayo nawa ang pumasok sa mga puso namin. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Na huwag nawang manlamig, lalo na ngayon sa maraming kahirapang dumarating, pagsubok sa buhay, kung ano pa man. Kaya Ama, hindi kami matapos-tapos magpasalamat sa iyo. Sa lahat-lahat, Ama. Pinapasalamatan namin ito sapagkat ito ang sinabi mo, magpasalamat kayo lagi sa atin. Kaya Ama, kami po'y nagpapasalamat. Anumang mga biyaya, kakaunti man o marami, Ama, salamat sa lahat. Kalusugan na yung pinadama sa akin, ang kagalingan, maraming salamat po, Ama. Tinatanggap ko ang kagalingan. Ganon din po ang mga kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan, Ama. Sa mga kapatid namin may naramdaman ngayon, Ama, in the name of the Lord Jesus Christ, be healed. Kailangan, Ama. Kailangan namin na kami gumaling sa harap mo, Ama, sapagkat lahat ng mga karamdaman namin ay pinagaling mo na. Kiniklim namin ang kagalingan ito sapagkat sinabi mo, kayo'y gumaling. Lahat ng
karamdaman, pinagaling ko na, sinabi mo. Kaya Ama, hinihiling namin ang lahat na naririto ay maging malusog sa harap mo, Ama. Kaya Ama, sa hapong ito, naway kami malusog ang lahat, Ama. At ang lahat ng ito, aming pinapasalamatan in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po'y magsiawit. Amen. Lord. Hallelujah. Let's praise Him. Tayo magsitayo. Tayo po rin sa Panginoon. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend the eternity with you. Yes, yes, Lord Jesus, we
from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. From heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Panginoon, sa umagang ito, Lord, wala kaming ibang nais banggitin kundi salamat, Lord. Thank you, God, for being so good, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, na tapat ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kailan naman kami pababayaan. Palagi mo kaming ingatan despite, Panginoon, ng mga pagkukulang at pagkakasala namin sa inyo, Panginoon. Hihingi namin ng tawad ang lahat-lahat, Panginoon, ng mga kasalanan namin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Na nakita niyo, Panginoon, sa nakalipas na mga araw, Panginoon, at sa mga past mistakes namin, Panginoon, sa aming buhay, patuloy namin na hihingi ng tawad, Panginoon. Ngayong umaga ito, Panginoon, i-purify niyo ang aming mga puso, purify niyo ang aming kaluluwa, Panginoon, ang buong pagkatao namin upang kami ay maging karapat-dapat sa pagharap namin sa inyo, Lord. At kami, Panginoon, ay maging malapit sa inyo, Panginoon, para sa inyong kahabag sa amin, Lord, sa inyong biyaya, Panginoon. At patuloy namin, Lord, hiningi ang mga salita mo, Panginoon, na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat, Lord, katulad ng aming inawit, Panginoon, na inabot mo kami na namatay ka, Panginoon, dahil sa aming mga pagkakasala. Dahil nakita mo, Panginoon, ay hindi namin kayang isave ang aming sarili, Panginoon. Kaya ikaw ang gumawa, Panginoon, upang iligtas kami, Panginoon, mula sa impyerno, Panginoon. Dahil tunay na inibig niyo kami ng buo at tapat. Higit sa pag-ibig namin sa aming kapwa ay patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo, Panginoon, na ikaw ang maging unang pag-ibig namin, Panginoon. Higit sa aming pamilya, higit sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Dahil i-demonstrate mo, hindi mo lang sinabi, Lord, na minahal mo kami, kundi, Panginoon, pinadala mo ang inyong kaisa-isang anak, Panginoon, upang tubusin kami at linisin kami sa lahat ng pagkakasala namin. Kaya ngayong umaga ito, hiningi namin ang mga salita mo, Lord God, malapit kayong patuloy sa inyong habag, Panginoon, na ito ang maging pagkain ng aming kaluluwa. Kung patuloy, Panginoon, na kami ay kumakain sa physical, higit namin kailangan, Panginoon, mga salita mo na mga banal mong salita, Panginoon, na patuloy mo bibigyan ng encouragement sa aming mga buhay, Lord, na bagamat, Panginoon, maraming pagsubok sa mundong ito, Lord, pero nangako ka at tapat ka, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pababayaan. Hiningi namin, Lord, God, ang inyong wisdom sa araw-araw ng aming buhay, Lord. Patuloy niyo po kami samahan ang mga kapatiran, Panginoon. Maging ang mga kapatiran namin, Lord, God, na may mga karamdaman, mga wala dito, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang mga problema nila, Panginoon, alam namin na ikaw may kasagutan sa lahat. At kapag kami man po ay pinanghihinaan kami ng loob, Lord, bigyan mo kami ng faith, Panginoon. Patuloy namin hihinga lahat ng bagay na ito, Panginoon. Higit sa pangailangan namin na material, Lord, ay ang mga salita mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy niyong samahan si Pastor John sa mga salita niya, Panginoon, na kanyang bibigkasin, Panginoon. Gamitin niyo siya bilang instrumento, Panginoon. At ang bawat sa amin, Lord, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, Lord, ay buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. At lahat, Panginoon, ito ay hiningi namin, Lord, at nabalik namin sa inyong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Si Tito Rodel Liit sa likod.
Okay po, magandang tanghali sa ating lahat. At ngayon mga kapatid ay I think bukas, no? Bukas po yung birthday ni Yuki, pero ngayon po yung celebration. Kaya happy birthday kay Yuki sa kanya pong kaarawan ngayong Abril. At gayon din po si Sir Alan. Kilala niyo po ba si Sir Alan? Yung nakapula ho, yung nagsasalita kanina. Yan. Salamat. Yan, birthday ni Sir Alan. Muchas gracias. At happy birthday, Sir. At ngayon ba, Sir, birthday nyo? Ngayon pala, Sir, no? Sí. Oo, ngayon. Feliz cumpleaños. Happy birthday, Sir Alan. Okay. Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Happy na birthday Birthday, pa. Sir. At di ko na tatanungin kung ano edad nyo. Oo. Alam na eh. Baka lumampas tayo ng 100. Ayan. At marami pong na-bless sa atin mga kapatid, no, sa mga sandaling ito. At nawa po ay patuloy tayong magdiwang po, no, sa kapangyarihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Patuloy natin ipag-pray lahat ng ating mga kapatid. Tuloy-tuloy natin gawin yun. Sa ano po pala, no, Lord willing, this coming Saturday, no, yung dedication ni Zion. Ayan. Anong oras ba siya? Alas 3, no, yan. So, 3 p.m., no, doon po sa Pleasant. Sa Pleasant Hill po yung ating venue. Yan, happy birthday kay Zion at ganoon din po sa dedication niya. Ganoon din po, hindi tayo makakarating kasi sa dedication ni ano eh. No, baka hapunin na yung iba. Pero gayon pa man po, atin pong i-bless si... Ito po, kilala niyo po ba to? Yung baby maliit? Yan taon ng linggo eh. Opo, yung kapatid ni ano to? Yung mahilig sa music ng baby. Ayan, no? So, Bilines, continue to bless, no, yung second baby nila Liza, tsaka ni Christian. Yan, so, sa May pa naman, ano, sa May. Yan, hoping, no? May 5. Opo, sa Malolos gaganapin kasi yung dedication, kaya medyo malilate tayo kung hahabol tayo. Pero tingnan natin, no? Di natin alam kung baka kung aabot siguro yung oras ng celebration ng baka hanggang 4, baka makaabot pa. Yun. So, God bless po sa ating lahat. So mga kapatid, sa araw na to, manalangin po tayo sandali. Ilapit natin sa Diyos ang ating pong gawain ngayon. Okay, Father, kayo po ang magbigay sa amin ng revelation through the Holy Spirit. Dahil kami po yung mga tao na kapos ang aming kaalaman pagdating sa mga bagay na makalangit. Pero kayo po, ang inyong Holy Spirit, ang tigapagpaliwanag po ng mga bagay na kailangan naming marinig. Kaya kasangkapanin niyo po kami, dakilang Ama, ang inyo pong lingkod, at ang lahat po ng nandito ngayon na mayroon po silang desire to know your will. Dahil ito po ang pinakamahalagang bagay. Samahan nyo kami sa araw na ito, dakilang Ama, magpahayag kayo. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So sa ating mga Bible, mga kapatid, buksan natin sa 2 Corinthians, 2 Korinto. Okay, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Okay, nakita niyo po mga kapatid, no? Okay, basahin natin, no? 2 Corinthians 13, verse 5. Ang sabi po rito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na.
Pipurihin po ang Diyos sa kanyang mga salita, no? Ngayon pong tanghali. So, mga kapatid, alam niyo po, napakahalaga po ng salitang pananampalataya. Sabihin nga po natin faith. Yan, so, ang faith, mga kapatid, no? Alam natin na isa ito sa mga bagay na marami pong pagkakamali ang tao sa pagkaunawa, no? At alam ko po na alam nyo na, no, na pinag-aaralan po natin dito sa household, yung salitang faith, binibigyan natin ng diin niya na ang pananampalataya po, mga kapatid, ay kailanman ay pagdating po sa kaligtasan, pagdating sa kaligtasan. Kasi ang tao naman may pananampalataya talaga, no? Pagdating sa salitang paniniwala, kahit po ang mga masasamang espiritu ay may pananampalataya sa Diyos. No? Ang sinasabi po nating pananampalataya ay yung nakapagliligtas. Sabihin nga po natin saving faith. Yan, so yung saving faith, yan yung pinakamahalagang faith na itinuturo po ng Bible, no? So, ang faith, mga kapatid, hindi lang ito paniniwala sa Diyos, okay na, naniniwala kang may anghel, naniniwala kang may espiritu, naniniwala kang may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pwede kang sumampalataya pero hindi ka maliligtas. Yun ang totoo, no? Pwede kang magkaroon ng faith, pero hindi saving faith. Hindi pananampalataya na nakapagliligtas. So maraming taong may faith, pero maraming hindi saved. So ang tanong sa atin, ano ba yung pananampalataya na magdadala sa atin sa langit, no? Yun yung tinutukoy po ng Biblia, no? Hindi po yung pananampalatayang alam mo lang na may Diyos, naniniwala kang may Diyos, okay na. Naniniwala ka kay Jesus, okay na, no? Mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible sa atin. Basahin natin yung sinabi mismo ng Panginoon natin tungkol sa kahalagahan ng faith, no? Sa Lucas. Okay, basahin natin Lucas chapter 18. Okay, Lucas 18. Okay, basahin natin yung verse 8. So, mga kapatid, eto, no, may sinabi ang Panginoong Jesucristo tungkol sa mga huling araw na may hinahanap siya sa tao sa kanyang pagdating. Lucas 18 verse 8. Ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Okay, mayroon akong mga kapatid, gusto ko pong makita niyo to sa Bible kasi ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay magbigay ng isang talinghaga, ay yung konteksto po ng binasa natin ay tungkol sa prayer, no? Pananalangin, kahalagahan ng prayer. At alam natin mga kapatid na ang panalangin po, hindi po yan mag-ooperate sa atin kapag wala tayong faith sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kasi po, lahat ng ating ginagawa is by faith. Alam niyo ba yan mga kapatid, no? Alam niyo ba na ang tinitingnan lagi ng Diyos kapag gumagawa tayo ay kung may pananampalataya ba tayo? Kasi yun yung mahalaga sa Diyos, yung pananampalataya. May mga tao po kasi na gumagawa tayo ng mga religious works, pero ang faith ba nandyan? So eto po, kung titingnan niyo po yung konteksto ng binasa natin, di ba? It's about the evil judge. Yung kwento po ng Lucas 18, yung masamang hukom na di ba may isang babae na humihingi ng katarungan sa masamang hukom, di ba? Kasi babaeng baloser na inargabyado. So sabi niya sa masamang hukom, tulungan niyo naman ako, tulungan niyo ako. Yung hukom di siya pinapansin. Who you? Sino ka ba? Di ba? Siyempre, di ba mga kapatid, kung ikaw ay hihingi ng legal advice or legal help, di ba kailangan mo magbayad, di ba? Kailangan mong maibigay din sa mga abogado, di ba? Para tulungan ka. Pero alam nyo, no? Yung babaeng bao na to, yung babaeng balo, kinukulit lagi yung masamang hukom. Di ba? Hanggang sa bumigay, di ba? So, ang Panginoon, pinakikita niya na ang panalangin tulad din ng babaeng balo. Di ba? Sabi niya sa talinghaga na kung saan, paglalapit ka sa Diyos, desidido kang lumapit sa Diyos. Nagintindihan niyo po? Kasi, pananampalataya yun eh. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, so mga kapatid, hindi ka titigil na kausapin ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka titigil na hanapin yung katotohanan. Hindi ka titigil na hilingin mo sa Diyos yung mga kailangan mo. Alam niyo po ba yung hinihiling ng babae, mga kapatid, kung bakit sinabi ng Panginoon na kailangan natin ng faith? Kasi ang hiningi ng babaeng ito ay mabigyan siya ng justice. Sabihin nyo nga po, katarungan. Yan. So mga kapatid, tandaan natin, no? Ito yung lagi nating tatandaan, na ang lagi mong hihingin sa Diyos, mga kapatid, no? Para maintindihan mo to, brothers and sisters, no? Ang pinakamahalagang hihingi natin sa Diyos
ay yung makago-glorify sa pangalan niya. Sabihin nyo nga po, for God's glory. Yan. Isa pa po, for God's glory. Yan. Kasi mga kapatid, ganito, marami pong tao, napaka-selfish kapag sila ay humihingi sa Diyos, no? Selfish, ano lang kumbaga po, makasariling hangarin, no? Lord, kailangan ko to, kailangan ko yan, ganyan. Pero alam nyo ba mga kapatid na ang Diyos po, ang gusto niya sa mga anak niya, tayo yung tayo yung magre-represent, no, para ang pangalan niya ay ma-afflict, no? Kasi po sa atin bilang mga Kristiyano, pagmamahal sa Diyos yung nagmo-motivate sa atin. Amen po ba mga kapatid? Yung pagmamahal sa Diyos. Unless mga kapatid na wala kang pagmamahal sa Diyos. Yan ang problema natin dyan, ano? So, sabi nga ng Panginoon dito, sa kanyang sinabi, itong babaeng balo na ito, sabi niya, madaling igaganti ng Diyos yung kanyang panalangin. Di ba sabi rito ng Bible? Sa pagparito ba ng anak ng tao? Sabi ng Panginoon to sa pagparito ba niya, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa mundo? So mga kapatid, mahalaga yung tanong, no? Sabihin nyo nga po, mahalaga yung tanong. Sabihin nyo po, mahalaga yung tanong, no? Kasi po, tinanong ni Jesus, kung sa kanyang pagdating, mayroon bang faith na maaabutan siya o makakasumpong siya? Kasi mga kapatid, may hinahanap ang Diyos ng pananampalataya. Alam niyo po, eto, tandaan natin, ang isang bagay din po na magpaparapture sa mga anak ng Diyos. Tandaan niyo to mga kapatid, para alam niyo, ang isang bagay na magpaparapture din sa mga anak ng Diyos, yung ikaw ay babaguhin. Pananampalataya din po yun. No? Pananampalataya. So, di ba mga kapatid, simpleng bagay, faith, pero alam natin na hindi nagagawa ng marami. So, ilinawin natin. Ano po ba ang pananampalataya sa Biblia? So, eto, basahin natin yung sinabi ng Apostol Pablo tungkol sa faith sa Romans chapter 1. Okay, Romans 1. Okay, eto po, no? Samahan niyo ako dito, no? So, ito yung pananampalataya according to the Bible, no? Na nililinaw ito ng Biblia sa atin. Ano ba yung faith? So, basahin natin yung Romans 1, verse 16 to 17. Okay, tandaan natin ito mga kapatid, Ang bansang Israel, nang sila po ay makatanggap sa Diyos ng revelation, ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay batas, mga kautusan. Nang ang Diyos po magpahayag naman sa ating mga dayuhan, no, na hindi tayo Israel, no? Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay it's simply faith, ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa atin parang madali lang, no? Pero mga kapatid, wag nating i-underestimate ang salitang faith. So let us read Romans 1, 16 to 17. Sabi rito ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Sabihin nyo nga po, ebanghelyo. Yan, mabuting balita. So mga kapatid, eto, no? Ang mabuting balita pala ay kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So hindi lang po siya mensaheng naririnig natin, no? Ito'y tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa mga tao, mga kapatid, no? Ang sabi ng Bible nakalagay, ito'y para sa kaligtasan ng tao. So kung titingnan niyo po, kung lalagyan po natin ng outline tong verse na to, no? Ganito po 'yan. Ang pananampalataya po, saan po ba nanggagaling? Sabi ng Bible sa atin, sabi ni Pablo, ito'y nanggagaling, syempre mga kapatid, sa kapahayagan ng Diyos. Sabihin nyo nga po, revelation. Yan, so, ito tanong sa atin. Kasi po, ang pananampalataya dapat po, mayroon niyang pinupunto. No? Mayroon niyang pinupoint out. Mayroon niyang pinag-uukulan. Naintindihan niyo po ba yung Tagalog natin? Ano? Ang pananampalataya po, may pinag-uukulan. So, sa atin po mga Kristiyano, ang gusto ng Diyos sa atin, yung pananampalataya natin ay iukol natin sa mabuting balita. Naintindihan niyo po? Tungkol sa mensahe ng Diyos. Kasi hindi tayo rito nagtuturo na ang pananampalataya iukol mo sa church, no? Iukol mo sa mga santo, hindi ganon. Iukol mo sa kung kani-kaninong mga tradisyon. Walang ganon, no? Mga kapatid, ang Bible, basahin niyo lang po ang Bible, maintindihan niyo ang ibig sabihin ng faith, Ang pananampalataya po, nakaukol yan sa mabuting balita. Naintindihan niyo po? So, ang tanong, kung ako ay sasampalataya, pastor, sa mabuting balita ng Diyos, ano po ba yung mabuting balita? Anong sabi ng Bible?
Ano ba yung laman ng mabuting balita? Ito ang sabi, kapangyarihan ng, ano mga kapatid? Ano yung mabuting balita? Kapangyarihan ng Diyos it's about God's power. So, eto tanong, ano ba yung kapangyarihan ng Diyos? Ano ba yon? Di ba? So, maganda mga kapatid, malaman natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yung kapangyarihan na yan? So, simple lang po yan. Alam niyo po ganito, sa kaligtasan po, ang kapangyarihan ng Diyos ang bida. Sabihin nga po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ang bida. Sabihin natin mga kapatid. Di ba? Ang kapangyarihan ng Diyos ang bida at ang sentro. Bakit po ba? Kasi po, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin ha, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, tingnan niyo po ito. Simple lang po. Lahat ng ating ginagawa, sabi ng Bible to mga kapatid, no? Lahat ng ating ginagawa, hindi makakarating sa Diyos. Di ba? Kasi po, ang mensahe po ng Diyos sa atin ay ibinibigay niya sa atin yung mga kapatid, no? Yung tinatawag na factual, yung katotohanan, no? Pagdating sa issue ng religion. Sinabi sa atin ng Bible na walang relihiyon na pwedeng makapagligtas sa atin. So mga kapatid, delikado tayo kasi ang alam lang ng tao papunta sa Diyos ay true religion. Ganon ang tao no? Yun ang ating alam, no? Kasi ang tao, sabi nga ng mga psychologists, tayo ay homo religiosus. Alam niyo po ba yun? Scientific term pa, no? Ang ibig sabihin, ang tao ay religious. Pero, mga kapatid, ang tanong sa atin, sapat ba yung pagiging religious para ma-save tayo? No? Sapat ba yun? Kasi, ang tao po, may mga alam tayong bagay sa Diyos eh. Kasi sa atin yan natural, no? May normal tayong pagkaalam dyan. Kaya lang mga kapatid, ang delikado dito sa issue ng religion ay pag ginawa ng Diyos na manggaling sa pagiging religious natin ang kaligtasan, lumalabas mga kapatid na hindi kailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan niyo po? No? We don't need God. Kasi ang kapangyarihan na sa tao, wala sa Diyos. Nakikinig po ba? Kaya mga kapatid, naka-emphasize, tingnan niyo po binibigyang diin ng Bible na ang ating kaligtasan ay dapat manggaling sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi po, mga kapatid, kung nasa mga kamay natin ang kapangyarihan ng kaligtasan, ibig sabihin po niyan, we don't need. Hindi natin kailangan ng Kristo. Sapat pala yung kapangyarihan natin. Ito yung nakakatakot dyan. Di ba sinabi na ng Bible na tungkol sa Diyos ang kaligtasan? Pero ang tao, ang alam niya pa rin, kailangan niya pa rin gawin ang alam niya para siya ay maligtas. Di ba mga kapatid, yun ang sakit natin, di ba? Repetitive. Ang akala natin, sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating lakas, na tayo ay pwedeng iligtas ng Diyos dyan. Well, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, sabi ng Bible sa atin, walang pwedeng manggaling sa atin pagdating sa pananampalataya. Tuloy natin ang pagbasa. Di ba ang sabi ng verse 17? Ano pong sabi? Tuloy natin yung pagbasa. Eto maganda. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya po ay tungkol sa ebanghelyo at tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, pero hindi dyan natapos, no? Pagdating po sa verse 17, may mababasa tayong mahalagang bagay. Ang sabi, sapagkat dito sa ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Hinto muna tayo kasi mahalaga tong sentence na to. Mga kapatid, ganito. Sino sa atin dito na dahil siya ay napakabait na tao ay pupunta siya sa langit sa tingin niya? Meron mo ba? Sige nga. Di ba mga kapatid, ang Bible po nililinaw sa atin to na yung ating kabaitan at kabutihan hindi rin sasapat na makapunta sa langit. Naintindihan yung mga kapatid, di ba? Walang kabutihan na manggagaling sa tao. Ngayon po, ang ebanghelyo po ay may itinuturo sa atin na yung kabutihan ng Diyos ang makapagsasalba. Nakita niyo po? Ang sabi ng Bible, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya. Meron po akong gustong itanong sa ating lahat. Yung pananampalataya ba, pag sinabi natin pananampalataya sa Diyos, ano po yung epekto nun? Ano yung epekto kapag yun ay totoo? Alam niyo po ang sabi ng Bible, kapag yung faith natin ay totoong faith, ang sabi mga kapatid, ihahayag sa atin ang pagiging matuwid ng Diyos.
Naintindihan niyo po? Ibig pong sabihin, yung kabutihan ng Diyos, magiging kabutihan mo. Naintindihan niyo mga kapatid? Yung pagiging mabuti ng Diyos, ibibigay niya sa'yo. Kasi mga kapatid, sa sarili natin, hindi tayo mabuti. Naintindihan niyo po ba? Kaya po, ang turo ng Bible, kailangan nating sumampalataya kasi sa pamamagitan lang nito, ang kabutihan ng Diyos darating sa tao. Naintindihan niyo po? Kaya ibig sabihin, kailangan pala mga kapatid, abandonahin natin yung kabutihan ng sarili natin. Naintindihan niyo po, Sabi, di ba sabi ni Jesus, deny yourself. Kasama doon yung righteous self. Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon na itakwil mo ang sarili mo, itatakwil mo din yung kabutihan ng sarili mo. Ganun mga kapatid, itakwil mo yung kamuralan mo na hindi ka talaga moral. Pinuputol ng Diyos yung pwede nating ikatwiran sa Kanya para masabi natin sa Diyos pagdating ng araw na, Lord, papasukin niyo ako sa langit. Bakit? Kasi mabuti akong tao. Relihiyoso ako. Nagbibigay ako ng maraming tulong sa mga mahihirap, Lord. Lord, tumutulong ako, nagpapatayo ako ng mga kapilya, Lord. Di ba? Lord, papasukin niyo ako sa langit kasi ako ay tao na 3 times akong nananalangin. Nagpa-fasting pa ako kapag Holy Week. Lord, nagpapasa ako lagi ng Bible, Lord. Lord, ganun. Alam niyo po, ang lahat ng ginagawa natin, tandaan natin mga kapatid, sabi ng Bible, it's all by grace. Di ba sabi ng Bible, biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi yung kabutihan natin ang makapagliligtas. Amen po ba? Hindi po yun. Ayan ang sabi ng Bible, yung katuwiran ng Diyos. Yan mga kapatid, ang kailangan nating kabutihan. Dumating ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po kung bakit, ito yung dapat nating malaman siguro ng pagdating sa gospel. Ang logic ng gospel ay sa Diyos nanggaling ang lahat ng kailangan natin. Amen po ba ron? Ibig sabihin po, even salvation pala ay galing sa Diyos. Naintindihan natin, galing pala sa Diyos, hindi pala sa atin. So, tingnan niyo mga kapatid, kapag dumating na yung faith na yan sa atin. Tingnan niyo po, anong mangyayari sa atin? Tuloy natin yung pagbasa. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng, pananampalataya. May tanong tayo. Anong salita ito mga kapatid? Ngunit anong salita ito ulit? Ganap. Ano po ba yung ganap sa ibang salita? Tama, mga kapatid, righteous. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, ang pananampalataya ay dumating sa'yo, pero mga kapatid, anong inuna ng Diyos bago dumating yung faith? Ikaw ay ginawang ng Diyos? Ginawa kang ganap. Naintindihan niyo po? So, ibig sabihin, kumilos ang Diyos sa'yo para ikaw ay maging ganap. Ikaw ay maging matuwid. Dumating ang Holy Spirit. Alam niyo po, doon mga kapatid, ang pananampalataya mo ay magiging legit. Sabihin nyo nga po, legitimate faith. Yan, Ibig sabihin mga kapatid, ganito, simpleng-simple lang, ang pananampalataya po, hindi yan ang nauuna. Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya dahil kumilos ang katwiran ng Diyos. Mga kapatid, kumilos ang Diyos sa tao. So, binabaliktad ng Bible lahat. Okay, mga kapatid, nasusundan natin. So, ganito yan. Hindi ka muna makakasampalataya kung wala ang pagkilos ng Diyos. Naintindihan niyo po, tingnan niyo po, kayo mismo, mga kapatid, tayo mismo, sa ating pag-share sa mga tao, mahirap po o madali? Sige po, anong sagot? Mahirap po o madali? Mahirap. Bakit mahirap? Kasi ang tao, likas na walang saving faith. Nakikinig po ba? Ang tao, mga kapatid, hindi yan basta-basta maniniwala sa pangangaral natin. Bakit, pastor? Ang tao, likas na walang saving faith. Meron siyang faith, pero hindi nakakapag-save yun. Di ba? Kaya mahirap, Kaya nga, alam nyo sa prayer, mga kapatid, di ba sabi, Lord, ang pinagpipray natin, Lord, mag-reveal kayo sa taong to. Naalala niyo po ba si Pablo? Di ba sa Bible? Di ba si Pablo, may faith siya sa Diyos? O may tanong ako, si Pablo ba, nang hindi pa niya nakikilala si Jesus, may faith ba siya sa Diyos? Tama o hindi? Tama. Religious po ba siya? O may tanong ako, save ba siya? Hindi.
Di ba mga kapatid? Yung Pablong luma, religious, may paniniwala sa Diyos. Saved po ba? Hindi. Hindi siya ligtas. So tanong natin, Pastor, ano nangyari kay Pablo? Bakit masasabi nating saved na siya? Ano nangyari sa Damascus? Sir, ano ba nangyari? May nagpakilala sa kanya. Tama ho ba? Oh, dumating yung turning point nang si Jesus mismo ay kinausap siya. Nakita niyo po, no? Sabi sa kanya, Pablo o Saulo, sa kanyang Hebrew name. Sabi, Saulo, bakit mo ako inuusig? Di ba mga kapatid, tinanong siya. At ang sabi ni Saulo, who you? Who you, Lord? Di ba? Yun ang kanyang tanong, sir, no? Kung ililipat natin sa term natin sa cellphone ngayon, no? Who you, Lord? Who you? Di ba? Pero ginamit niya, sir, Lord, no? Kasi naramdaman niya na hindi ordinaryong tinig yung narinig niya, no? Ginamit niya ang salitang Lord kasi alam niya Diyos yun. Kaya sabi niya, who you? Kaya lang, bakit sir ganon? Bakit niya tinawag na who you ang Diyos? Oh, kasi mga kapatid, simple lang, no? Simple lang. Alam lang niya ang Diyos sa mental state. Tama ba? Alam niya lang sa kanyang intellectual capacity. Alam niya lang sa kanyang isip. Pero hindi pa niya na-encounter ng buong buo sa pagkatao niya itong Diyos na to, na sinasampalatayanan niya. Kaya sabi niya, sino ka ba, Lord? At nang tanungin niya ang Diyos kung ano ang pangalan, anong sinagot ng Diyos sa kanyang pangalan? Ano pong sabi? Ako si Jesus. Di ba? Mga kapatid, alam niyo, isa sa mga patunay na Diyos si Kristo, nang tanungin ni Pablo, di ba sir, sabi niya, sino ka Panginoon? Kasi ang salitang Panginoon sa mga Hebrews, God. It means God. No? Master, pero yun ang ipinampalit sa Yehovah. Yun yung ipinampalit ng Bible translation. Mga kapatid, no? Itong Bible kasi natin translated na to. No? Hindi ito yung original. Ang salitang Diyos, ang pangalan ng Diyos, pinalitan ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya sa translation natin, ang nakalagay, sino ka Panginoon? Pero ang totoo, sa esensya ng mga Israelita, ng mga Hudyo, sino ka o Diyos? Sino ka? Yun yung ibig sabihin ni Pablo doon. Sinagot siya ng Diyos, ako si Yeshua. Ako si Jesus. Yung pinag-uusig mo. Grabe, ano? Doon mga kapatid, si Pablo nawindang na, no? Ibig sabihin, nasa mali pala ang kanyang faith. Mali pala yung faith niya, no? Kasi yung faith niya nakaukol sa kanyang pagiging matuwid. Tama ho ba? Pero hindi niya makita yung revelation ng Diyos na ang pagiging mabuti ay hindi nanggagaling sa atin. Sabi ni Pablo, ako'y naligtas sa biyaya. No? Ang pananampalataya po ay gawa ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, basahin natin yung Ephesians. Ito mismo si Pablo ang nagpatotoo. Ephesians chapter 2. Basahin natin ang verse 1. Tingnan niyo po yung Christian life natin, ha. Ito ang sabi ng Bible. Okay, Ephesians 2 verse 1. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Nang hindi pa tayo born again, ano ang tawag sa atin ng Bible? Tayo ay mga patay. Ano pong ibig sabihin ng patay, mga kapatid? Pag sinabing patay, walang buhay, sir. Di ba ang patay walang buhay? Oo. So, tayo ay physical na buhay, pero sir, buhay ba tayo sa spiritual? Hindi. So, ang sabi rito, pag tayo ay mga patay, sabi ng verse 2, ito yung, pag mga patay tayo sa espiritu, nilalakaran natin ang ayon sa lakad ng sanlibutan. Sabi ni Pablo, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Sino ang tinutukoy ni Pablo rito na pag patay ang tao, sinong sinusunod ng taong hindi born again? Sige po, sinong sinusunod ng isang tao na hindi pa born again? Ang diablo. Kaya sabi, tingnan nyo, no? Ang Bible mabigat talaga no? Pag hindi ka pa born again, ang sinusunod mo lagi ay ang mga bagay ng mundo. Ang diablo po. So, sabi ni Pablo, sa gitna ng mga ito, anong sabi niya? Tayong mga nabubuhay sa kahalayan ng ating laman, na ginagawa ng ating pita at ng pag-iisip natin, tayo sa karaniwang tao ay mga anak ng kapahamakan. Nakita niyo po yung verse 3? Mga anak ng kapahamakan. Ibig sabihin po, kung wala ang gospel, mga kapatid, tandaan natin ang ebanghelyo po, pag wala sa atin yan, hindi tayo anak ng liwanag, no? Kapahamakan ang darating. Naalala ko po, yung sinabi ng pastor na Brito, no, na ang eclipse ay simbolo ng spiritual darkness. Nakatakot talaga. Kasi di ba nung April 8, nag-eclipse sa US? Di ba mga kapatid? So, ayoko mag-interpret, no? Kasi mahirap na, no? Pero, isa lang yung nakikita natin dito na pag may eclipse, it symbolizes kadiliman. Di ba, sir? Walang liwanag. May tanong po ako. Saan natin makikita ang liwanag ngayon? Sa Ebanghelyo.
So, alam nyo po, kailangan talaga muling dapat iparinig uli sa US ang ebanghelyo, no? So, ako nananampalataya na may mga pastor dyan na tapat na ginagawa pa rin nila yung tungkulin nila. Tuloy natin yung pagbasa, mga kapatid. At ang sabi rito, ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Tingnan nyo po ang pag-ibig ng Diyos, sabihin nga natin mga kapatid, makapangyarihan. God's love is powerful. Di ba sabi ng Bible dito, dahil tayo inibig niya, ano nangyari? Tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan, sabi ng verse 5, tayo ay kanyang binuhay. Nakita niyo po, no? Yung word. Tayo ay kanyang binuhay. Ibig sabihin po, kumilos ang Diyos para buhayin ang isang taong patay. So, alam niyo po, hinto lang tayo rito, no? At magpe-pray tayo. Ito yung hindi matanggap ng maraming tao, no? Na ang akala natin, ang salitang born again ay decision lang natin. Di ba mga kapatid, no? Di ba? Nakita niyo po, hindi lang decision natin yan, no? Kasi po, kapag tayo po ay nag-decide lang sa ating sarili, napaka-weak ng foundation na yun. Intindihan niyo po, hindi po yun tatagal. Alam niyo po ba, in every decision, mga kapatid ay, kinabukasan o sa isang linggo, wala na po yun. And you need to decide again. Nakita niyo mga kapatid, no? Ganon no? So, di ba sir, pag bagong taon, nagdi-decide ang tao na magbabago siya. Ano pong nangyayari? Sige mga kapatid. Anong nangyayari kapag sinabi natin, no, na 2025, pag-apog ng January, hindi na ako mag-yosi, hindi na ako gagawa ng ganyan. Ganyan. Pero sir, pag-apak natin ng bagong taon, pagkaraan ng ilang buwan, bumabalik na ulit tayo sa dati. Di ba nakita niyo po? So, ang decision making ay hindi nagtatagal, 'di ba? Bumabalik pa rin tayo sa old habits, sa lumang sistema natin. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ang nakalagay po, it takes God's power para baguhin ang tao. Naintindihan po natin? Sabi ng Bible, tayo'y mga patay na binuhay. Ang covenant ng Christian, ng bagong tipan, mga kapatid, ay mga binuhay. No? Ibig sabihin po, ganito yan, pag sinabing binuhay, ibig sabihin po, spiritually, kumilos ang Diyos sa'yo. Kumilos ang Diyos sa'yo. Ako naniniwala, mga kapatid, no, na, naniniwala ako, no, na sa atin, ang pagiging born again talaga ay supernatural. Ang Diyos po ang kumikilos sa atin. Yun po yun. Ano? Hindi tayo kumilos lang kasi tayo ay naging religious, di ba? Tayo ay na-convict, hindi lang talaga yon. God is the author of salvation. Siya ang may akda ng kaligtasan. Sa araw na to mga kapatid, nireview natin tong topic na to kasi mahalaga po no, na ma-remember natin to kasi ito yung ating foundation. Hanggang dito tayo mga kapatid, talakay natin sa susunod yung ganito. Pastor, yung faith ba may progress? Di ba? Pag-aralan natin. No? Yung progress ng faith hanggang sa tayo ay magkaroon tayo ng perfect faith. Naniniwala ka rin, sir? May perfect faith? May pananampalatayang perfecto? Naniniwala. Nasa Bible yun. No? So, paano kaya natin maaatin yun, sir? Kapangyarihan ng Diyos din, no? Ang pwedeng makagawa niyan. Let us pray sa araw na to. Idulog natin sa Diyos ang ating mga buhay. Dakilang Ama, nagsisikap kami na baguhin ang lipunan, baguhin ang kultura, or baguhin ang aming puso sa aming sariling lakas. Hindi ibig sabihin, Ama, ay hindi na namin pagsisikapan pa na baguhin ito. Ang ibig niyo pong sabihin ay hindi namin ito kakayanin kung wala kayo. Dahil kayo po ang may akda ng kaligtasan. Nawa, Ama, kilalanin namin na kayo ang may akda. Dahil kung kikilalanin namin ito, dito darating ang breakthrough sa buhay namin. Ama, ang aming panalangin sa tanghaling ito, manariwa sa amin ang inyong biyaya. Lagi naming isipin na anuman po ang aming struggle ngayon, anuman po ang aming kabigatan, anuman po ang aming sakit, anuman po ang sitwasyon namin, anuman po ang iniisip namin, anuman po ang aming mga anxiety ngayon, may isang bagay po kayong nais nyo pong ipaunawa sa amin, na ang inyong biyaya ay sapat
para kami ay maging matatag, na kami ay magkaroon ng seguridad sa kaligtasan na inyong ibinigay sa amin, na kami ay magkaroon ng pag-asa, na kami ay manatili kahit sa panahon ng kahinaan. Sinabi niyo po sa kasulatan, sapat ang aking biyaya sa iyong kahinaan. Sinabi niyo rin, Ama, sa kasulatan na umaasa kami sa hindi namin nakikita. At papaanong masasabi namin pag-asa kung nakikita na? Sabi yun ng inyong lingkod na si Pablo. Kaya umaasa kami sa hindi nakikita. Sinabi din ni Pablo, Ama, na we live by faith, not by sight. Namumuhay kami sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo at hindi sa nakikita namin. Amang makalangit, ang pananampalataya po na kailangan ng mga tao ngayon, ng mga kapatid namin, ibigay niyo po ang faith na ito. Saving faith. Pananampalataya po na magpapalago sa amin, hindi lamang upang kami ay maligtas, kundi upang kami ay magkaroon ng katatagan, unawa, at kami lumago. Nandito amang mga anak nyo, kami lumalapit lagi sa inyo, humihingi ng habag. Ang mga kapatid po, kaming lahat na nandito ngayon, palalimin nyo ang faith namin, Ama. Gamitin nyo kami para ang faith na ito ay maibahagi pa namin sa mga kapatid namin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, dahil kailangan nila na malaman ang saving faith, Father God. I-bless nyo po ang lahat ng nandito ngayon, ang mga babies na nandito. I-bless nyo po ang anak ni Liza, na ang batang ito, Father God, ay lumaking may takot sa inyo. Ganon din po si Zion, ang batang ito na anak ni She, na lumaki din po ito na kilala si Jesus, Father, na ang lahat po ng mga baby nandito ngayon, gawin nyo silang mga blessing sa kanilang mga family. Father, sa birthday din ni Sir Alan, i-bless nyo po siya ngayon. At si Yuki din po, sa kanyang birthday din ngayon. Ang mga kapatid namin, Father God, na nagdidiwang din ang kanilang birthday nung nakaraang mga linggo, hanggang ngayon, i-bless nyo po sila. At yung pinakamahalaga po, yung birthday namin sa langit, na kung saan kami ay na-born again sa eternity, Father God. Walang petsa. Ang nakakaalam ay kayo lang. Kaya, Father, we are thankful sa isang mahalagang birthday. Ito ay kaarawan ng kami ay tawagin nyo sa biyaya. Ang mga kapatid po, gamitin nyo sila palagi, na sila ay mapuspos ng Holy Spirit. Mamuhay kami in the power of the Holy Spirit, in the power of the gospel, at lagi naming alalahanin ang inyong pag-ibig na walang makapaghihiwalay sa inyo sa amin, Father. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, ang pag-ibig nyo ay makapangyarihan. Ang pananampalatayang ibinigay nyo po ay makapangyarihan. I-bless nyo po ang araw na to. This is our prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Praise God, mga kapatid. At tayo po ay umawit ng awit po ng pagkakaloob, mga kapatid. Awitin natin ang Seek Ye First the Kingdom of God habang ating pong sinishare ang ating mga tithes and offering sa Panginoon. Awitin po natin, Seek the Kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye
dakilang Ama, patuloy kayong gumawa ng himala at tanda sa aming mga kapatid. Kumilos ang Holy Spirit nyo at patuloy po na gawin kaming katulad ng inyong anak sa kapanahonang ito ng huling araw na darating unprecedentedly ang isang pagsundo na gagawin ng inyong anak para baguhin ang aming mga katawan. Ito isang spiritual event, Father, at mangyayari po ito anytime, anywhere mula sa panahong ito. At nawa, Father, kami ay handa sa event na ito sapagkat it will come at ito po'y pinakamahalagang yugto para dumating, Father God, sa mundong ito ang isang change, ang isang pagbabago. That you will change everything upang ibalik nyo po ang isang kaharian na kailangang maitatag at mag-exist for 1,000 years. Kaya Father, sa araw na to, ihanda nyo inyong mga anak, gamitin nyo kami na sa mga huling araw na ito, sa pagsasara ng panahon ng biyaya, ay ipahayag namin ang kaligtasan through the grace of the Lord Jesus na kailangang marinig ng marami. Lalong-lalo na po dito sa Asia na may mga tinawag kayo dito para marinig nila ang gospel. I-bless nyo po ang bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Tawagin niya tayo at patuloy na palaguin at sa pamamagitan natin ay tawagin din ang iba, ang mga hinirang upang magkaisa tayong lahat sa pagdating ng rapture ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen, at amen. 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 Praise God, purihin ang Diyos. What is it?